Did it ever cross your mind how we sometimes want things kahit di natin kailangan dahil feeling natin it will complete us? Yung bagong phone, damit, o sapatos. We chase them, thinking they'll feel something missing. Pero bakit nga ba ganun? Let's know our material and economic self together. Material self-presentation and identity. According po kay John Hesketh, isang British writer and lecturer sa Economic, Political, Cultural, and Human Value of Industrial Designs, meron daw pong significance and functions behind everyday things. So, yung designs po nito ay pinagko-combine yung needs and desires na nagre-reflect sa identity and aspirations ng users sa pamamagitan ng form nito at ng decorations. Si Roland Barthes naman po, isang French critical theorist. Isa po siya sa kauna-unahang nakapag-observe ng relationship ng tao sa objects. Bale, vineview niya po yung object bilang isang sign na nakakapagbigay ng mensahe sa atin. Noong 1950, pinopularize niya ang field of semiology or the study of objects as signs. According po kay Barthes, yung everyday objects po natin ay isang complex system of signs. Dito po sa semiotic analysis, meron po siyang dalawang elements. Yung una po is yung signifier, tapos yung pangalawa yung signified. Yung signifier, ito po yung physical form or yung object mismo. Tapos yung signified naman po, ito po yung mental concept na nakukuha natin dito. For example po, yung signifier natin or yung physical form is yung diamond ring. Tapos yung signified naman or yung mental concept na nakukuha natin dito is either kasal or ikakasal yung taong may suot nito. Another example po, salamin or eyeglasses. So, yung signifier natin, yung eyeglasses. Tapos, yung signified or yung mental concept na nakuha natin dito is either malabo yung mata niya or matalino siya. And dumako naman tayo sa theory of meaning of material potential. Ayon sa theory na ito, ang mga material na bagay like gadget, cars, branded items at iba pa ay hindi lang basta gamit, may meaning or value sila sa buhay ng tao. These things can serve four main function, which is instrumental, symbolic, categorical, and self-expressive. So dumako tayo sa 1, instrumental function. Panggamit talaga or functional purposes. Ito yung mga bagay na binili natin kasi may practical use sila. Halimbawa, bumili ka ng pickup truck para magamit sa trabaho at family needs. Sa number 2 naman ay ang social symbolic function. Pagpapakita ng status or image. Dito, ginagamit ang bagay para ipakita kung sino ka sa society, like kung may kaya ka or para mag-blend in ka. Yan. Example, bumili ka ng iPhone para masabi na in ka or social ka kaysa sa ibang brands. So number 3 naman ang categorical function. Konektado sa grupo o klase ng tao. This function is about showing na belong ka sa isang specific group or social class. Example, nag-rent ka ng kondo sa Makati para makita ng iba na part ka ng elite or upper class. Ang 4 naman ang self-expressive function. Magpapakita ng personality or values mo. Gamitin mo ang bagay para ipahayag kung sino ka talaga o kung ano ang hilig mo. Example, mahilig ka sa Hello Kitty. So, nagko-collect ka ng items nun. Or favorite mo yung color pink. Kaya lagi ka may color pink accessories. Yun lang. Today, I'm going to talk about economic self-presentation and identity. So, when I talk about economic self-presentation and identity, we're referring to how a person sees and presents themselves in terms of their economic status or capacity. Economic itself is the study of how people manage their resources, kung paano nila ginagamit yung mga bagay na meron sila at kung paano sila nagde-decide pagdating sa
sarili nilang pangangailangan. And it also reflects how stable a person, family, or a community is when it comes to meeting their daily needs. So, yan yung tinatawag natin na economic self-sufficiency. Now, dadako naman tayo sa economic consciousness. It comes from social experiences and exposure. So, nagda-develop din to habang lumalaki tayo. It includes how we think and feel about money, trabaho, at kabuhayan. So, kasama na rin dito yung mga pananaw natin sa mamamayan, sa middle class, at pati na rin sa mga mahihirap. So, on the other hand, economic identity is more psychological. It's how we classify ourselves economically, whether we see ourselves as poor, sustainable, or rich. And this identity is influenced by factors like our career growth, goals in life, and the values we hold when it comes to our work and our money. Next is the symbolic motives. Ang estado ng symbolic motives, ito ay ang lawak kung saan naniniwala ang mga tao na maaari silang magkaroon ng pakiramdam ng pagkilala o tagumpay mula sa pagmamayari at paggamit ng tamang uri ng produkto. Materialism is the importance giving to owning and acquiring material goods in achieving the main goals in life. Example nito ay may isang lalaki na mayaman, nagsusuot ng branded na damit, branded na pabango, branded na sapatos, upang pag siya ay aalis ay makaagaw eksena siya sa maraming tao o pati na rin sa mga babae. Next is the affective motives. Ito ay isang konseptong ginagamit sa environmental psychology. Ang epekto o emosyon ay nagsisilbing motivator ng pro-environmental na pag-ugali. Ang emosyonal na kaugnayan ng mga tao sa kalikasan ay maaaring maging isang mas mahusay na tagahula ng pro-environmental na pag-ugali kaysa sa mga naniniwalang nagbibigay malay tungkol sa mga issue sa kapaligiran. Kaya gamit ang effective motives, binibili ng mga tao ang mga kalakal hindi lamang dahil sa tingin nila ay kailangan nila ito. Madaming tao ang nabili ng mga mamahaling alahas o mga gamit na hindi naman nila kailangan. Nabili sila ng mga mamahalin dahil gusto lamang nila o pang mayabang lang sa mga ibang tao. Magdako naman tayo sa role of consumer culture on the sense of self and identity. Consumer culture o kultura ng pagkonsumo ay may malaking papel sa paghubog ng sarili natin para mas makilala pa natin yung sarili natin. And ang konsepto ng consumer identity o pagkakakilanlan bilang isang tagapagkonsumo ay tumutukoy sa paraan kung paano ang isang tao bumili at gumamit ng produkto sa serbisyo sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, mas mataas yung presyo or branded yung nabili nila, mas tumataas yung tingin nila sa sarili nila. In summary, consumer culture significant impact that sense of self and identity by influencing how individuals perceive themselves and how they choose to present themselves to the world. It shapes personal and social identities through the acquisition and display of goods, which can serve as tool of self-expression, status, symbol, and reflection of cultural values. Napaisip ka ba kung bakit may mga taong ang dali mong paniwalaan? O bakit minsan, ikaw rin, nakaka-impluwensya sa iba? That's your political self. Hindi lang ito tungkol sa politics. Ito yung bahagi mo na makikisalamuha, makikiisa, at magpapasya para sa sarili at sa iba. Tara, kilalanin natin to. Lesson 5 is about political self. Kapag sinabi nating political self, ito yung parte ng pagkatao natin na konektado sa society, government, at decision making.
nakakaapekto ang social at economic issues sa mental health natin. Kaya mahalagang intindihin kung paano natin hinaharap ang mga issues sa paligid. For example, kapag may issue tulad ng inflation or transport strike, nagre-react tayo, nagpo-post, nakikiisa sa protesta o nag-share ng opinion. Meaning of politics and social influence. Ang politics ay galing sa Greek word na politika, meaning affairs of the cities. Ito ang proseso ng paggawa ng desisyon para sa grupo. May dalawang social influences. Number 1, normative influence. Dito, sumusunod tayo para hindi mapahiya. Halimbawa, nag-like ka ng post kahit di mo binasa, kasi friends mo lahat ng nag-like. Number 2, informational influence. Dito, naniniwala tayo kasi mukhang legit ang information. Halimbawa, nag-panic buy ka ng bigas kasi sabi sa group chat, nagmahal na raw ang bigas. So, punta naman po tayo sa susunod na topic, which is ang leadership. So, ang leadership ay ang ability na mag-guide and mag-influence ng iba. Ito ay may tatlong basic styles, which is ang autocratic leader, democratic leader, at laissez-faire leader. So, first is autocratic leader. Ang mga autocratic leader ay nagsisentro ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa kanilang sarili. Sila ang nagdidikta ng mga gawain, nagbibigay ng malinaw na mga tagubilin at umaasa sa walang pag-aalinlangang pagsunod. Ang pamamarang ito ay pinaangkop sa mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon tulad ng emergency or operation military. Ang mga benefits nito ay kinabibilangan ng kahusayan at mabilis na pagpapatupad. Ang kawalan ng input mula sa mga miyembro ay maaaring humantong sa pagbaba ng moral, pagpigil ng pagiging pagkamalikhain at pakiramdam ng walang kawalan ng kapangyarihan sa mga miyembro ng pangkat. So, ang example nito ay, kunwari, ako yung group leader, ako yung masusunod kung ano yung magiging topic and kung sino ang magdi-discuss ng mga topic na to. So, next naman po tayo sa democratic leadership. Ang democratic leader, nakilala rin bilang partisipatoryong pamumuno, ay nagpapahalaga sa pakipagtutulungan at input mula sa lahat ng miyembro ng pangkat. Ang paggawa ng desisyon ay nagiging isang ibinahaging proseso na nagpapalakas ng pakiramdam ng pagmamay-ari at pakikilahok. Ang pamamarang ito ay nagtatayo ng tiwala, nagpapalakas ng pagkakaisa ng pangkat at nagpapataas ng moral. Ang mga miyembro ng pangkat ay nakadarama ng pagpapahalaga at pakikinig na humahantong sa pagtaas ng kasiyahan sa trabaho produktibo. So, ang example naman po ng democratic leadership ay kami po ay hihingi ng mga suggestion or mag-vote po kami kung sino-sino yung mga gustong kumuha ng topic or sino yung gustong gumawa. Next naman po tayo sa laissez-faire. Ang laissez-faire leader na madalas na mali sa pagkakaintindi bilang simpleng walang pakialam ay talagang tungkol sa pagbibigay kapangyarihan ng mga may kakayahang individual. Hindi ito tungkol sa pagpapabaya sa pangkat, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa kanilang kadalubhasaan at paghusga. Ang style na ito ay gumagana ng napakahusay sa mga may motivation sa sarili. Mataas na kasanayan, mga professional na nangangailangan ng kaunting pangangasiwa. Ang mga pakinabang ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng kalayaan, pagkamalikain at pakiramdam ng pagmamay-ari. So, ang example nito is wala sa GC, walang ambag, tapos nagpapasa na lang sa huli. Parang bahala na lang kayo gumawa, basta magpasa kayo. Yun lang. Dumako naman tayo sa tatlong uri ng leader. Una dito ay ang transactional leader or may kapalit. Example nito ay kapag ginawa mo to, bibigyan kita ng GCash.
Pangalawa dito ay ang transformational leader. Ito ay isang visionary at inspiring. Halimbawa nito ay ang class president na laging may pa-campaign at group motivation. At ang panghuli, laissez-faire leader, di assertive at madalas absent. Halimbawa nito ay kapag may problema, ang laging sinasabi ay kayo na ang bahala. Open space technology and law of two people. So, open space technology is a meeting with no fixed agenda pero may clear purpose. Perfect for brainstorming or conflict resolutions. Open space technology principles are whoever comes are the right people, whatever happened is the only thing that could happen, when it starts, it is the right time, when it's over, it's over. While yung law of two-feet is kung wala kang natututunan or naiaambag, aalis ka or lilisan ka dun sa grupo para lumipat at maghanap ka ng grupo kung saan mas makakatulong ka. For example, dito is sa group work. Once na na-stuck na or wala na nangyayari sa grupo, tapos merong ibang group na productive, much better na lumipat ka dun sa productive kaysa magstay ka pa dun sa toxic environment na yon. Developing a Filipino identity. Ang Filipino identity ay binubuo ng mga sumusunod. Number 1, pakikipagkapwa-tao. Ito ay kapag ikaw ay may respeto at malasakit sa ibang tao. For example, tumutulong pa rin tayo sa iba kahit hindi natin kakilala. Number 2, family orientation. Pamilya muna. Kahit anong mangyari, hindi natin pinapabayaan ang ating matatandang magulang. At number 3, optimism. Laging may ngiti kahit may problema. Yung tipong bahana pero nakakatawa pa rin ng joke sa group chat. At number 4, po at opo. Sign of respect. Kahit sa messenger, may opo at po pa rin sa reply. Establishing a democratic culture. Ang demokrasya ay hindi lang eleksyon. Ito ay kalayaan sa pag-iisip, pagpapahayag, at pantay na oportunidad. Mahalaga ang kultura sa pagpapalaganap ng tunay na demokrasya. Example, gumamit ng TikTok para i-educate ang iba tungkol sa voter registration. Ang goal ay equal voice for all, whether student ka man, OFW, o vendor. Ang tunay na demokrasya ay dapat maramdaman ng lahat. Tayo ang boses ng pagbabago. At sa simpleng paraan, maipapakita natin ang political self natin.